Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo pumuli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw naman ng Huwebes, March 14, 2024. Hahanguin natin ang Ebanghelyo sa mabuting balita ni San Juan, Kabanatang 5, mga talatang 31 hanggang 47. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong nakapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?" Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Madalas sa batas ni Moises noong mga kapanahunan niya, kapag mayroong magsasakdal laban sa isa, kailangan ng isa o dalawang saksi na magpapatotoo para patibayan yung kanyang sakdal. Kaya nga noong mga panahon ni Jesus, nang siya hinahanapan kung sino siya at sino ang kanyang saksi at magpapatotoo sa kanya, ang una na niyang nabanggit ay si Juan Bautista, sapagkat bago pa lamang magpasimula ng ministeryo ang ating Panginoong Jesus, ay inihanda na ni Juan Bautista ang kanyang pagdating, ang kanyang daraanan. Malimit isa sa mga bagay na hinahanap natin ang katotohanan. Kalakip ito, ang may sabi nito, kaninong patotoo yan. Ang issue dito ay kung si Jesus ba'y totoo o kung siya ba'y huwad o peke. Kaya noong mga panahon na yun, marami kasing pagtataka na ang Panginoong Jesus ay nangangaral at ang kanyang pangangaral ay may kapangyarihan. Ang tanong nga nila madalas, saan kumuha ng karunungan ang Panginoong Jesus? At siya ay isang karpentero lamang, paanong siya ay nakakapagpalayas ng mga demonyo, nakapagpapagaling ng mga may sakit, nakakapagpadilat ng bulag, nakakapagpalagad ng pilay. Kaya nga pati yung kanyang kapangyarihan ay kine-question at ibinibintang na ito ay galing kay Beelzebul. Una, ang kanyang ginagawang ipinagawa sa kanya ng Ama, ang mga gawang ipinagawa ng Ama sa anak dito sa lupa ay nagpapatotoo sa kung sino si Jesus. Kaya nga, sinasamahan ng tanda, himala at kababalaghan ang lahat ng sinasabi ni Jesus. Yung mga kababalaghan at himala na nagaganap ng panahon ng ating Panginoon, yun ay pagpapatibay at pagpapatunay ng Diyos na siya'y sinasamahan ng Ama. Ang mga himala sa mga payak, ang paningin ay sapat na upang makapag-isip sa kung sino nga ba siya. Ngunit walang himalang sasapat sa taong ayaw maniwala. Totoo yan eh. Kapag talagang ayaw nang maniwala, kahit ano pang gawin mong patibay, kahit ano pang mga kababalaghan, kung talagang sarado ang kanyang isipan, hindi kanya napaniniwalaan. Bakit? Ayaw nang maniwala eh. Ikalawa, ang patotoo ng Ama kung sino si Jesus sa pagbibinyag ni Juan sa kanyang pinsan, nangusap ang tinig. Yun, isa pa yun sa mga patotoo na ang tinig ng Diyos ay nalantad sa bautismo sa Ilog Jordan ng ating Panginoong Jesus. Pati sa pagbabagong anyo ni Jesus, naroon ang tinig ng Ama upang mapatunayan kung sino si Jesus. Kaya nga, hindi na kailangan may magpatunay pang tao kung sino si Jesus. Sapat na yung mga himala na sinasamahan siya sapagkat nilalakipan ito ng kapangyarihan ng Diyos. Yung tinig sa Ilog Jordan sa kanyang pagbabautismo,
yung tinig sa Transfiguration ay sapat na para magpatotoo na dapat nating paniwalaan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat at ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.